Ani ka ng ganda point sa umaga, kasama ng unang hirit at Myra Holistic Skincare. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik ang unang hirit. Narito ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Dahil sa darating na Lunes sa First State of the Nation na address sa SONA ni Pangulong Noynoy Aquino, puspusan ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Kahapon, nagsagawa na po ng drill ang MMDA. Mahigit na tundang miyembro ng Task Force Kalasag at Kaayusan ang inatasang umarang sa mga ralista at na magpupumilit po na makalapit dyan po sa batasang pambansa. Pero mahigpit na bilin sa kanila pagpatupad ang maximum tolerance. Abala na rin sa paghahanda at paglilinis ng kamera. Ilatag na po yung red carpet sa North at South Wing Lobby na daraanan ng mga VIPs. Dasahan kasi ng House of Representatives na mas marami ang dadalo para munod sa SONA ngayong taon. Kasi election year, maraming pera kay Pangulong Noy. Samantala, tumanggi muna ang Malacanang na sabihin kung ano ang magiging laman ng SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero pagtitiyak nila, hindi raw madidismaya ang publiko. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, bahagi raw ng ulat ng Pangulo ang mga nagawa ng administrasyon sa nakaraang taon. Nakapaloob din daw sa SONA ang mga maaari pang asahan ng publiko mula sa gobyerno. Patuloy naman daw pinag-aaralan ang pinakamainam na healthcare package na inilatag ng Department of Health. If the same tax reform bill is passed into law, will be the revenues of that particular law will be used for universal healthcare coverage. We will certainly hope that it will be able to capture more beneficiaries or more members in that coverage. Sa ibang balita naman, nagsimula na raw mangisda ang pinakamalaking fishing fleet ng China sa bahagi ng Kalagitingan o Yongshu Reef kahapon. Yan ay base po sa ulat ng government-owned news agency na China Network Television kung saan mananatili raw ang 30 barko roon sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Ang Pilipinas handa namang maghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China kung mapatutunayang nanghimasok sila sa loob ng tinatawag na exclusive economic zone ng ating bansa. Gate po kasi ng DFA kabilang sa Kalayaan Group of Island na inaangkin ng Pilipinas sa Kagitingan Reef. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung pasok nga ang mga Chinese vessel sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Sa daan-daang isla, reefs at shoals sa Kalayaan Group of Islands, 7 hanggang 9 na okupado ng Pilipinas. Samantala, nananatili pa rin daw sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc ang ilang barko ng China. Namataan sa labas ng lagoon ang 3 barko ng Chinese government at 2 barkong pangisda. Nakita rin po sa loob ng lagoon ang 2 speedboat at 12 maliliit na bangka. Patuloy namang pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapabalik ng mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Pagkatapos ng diplomatic protest, ano mangyayari? Yun nga, hindi Ang tanong ko nga nila kinikilala yun. saan ba tayo nagpa-file ng diplomatic protest? Parang wala namang action. Parang hindi naman Pinupulito daw ng DFA. Wala, Saan? paperwork, Well, paper trail. dun sa... United Nations. Hindi. Meron silang meron silang Council. pinupulido muna nila bago nila syempre isumite. Kasi kung anything daw na Mali. baka doon pa tayo magbutasan. Ang tagal-tagal na daw na Bago pinag-uusapan ma-action na, yan. lubos na yung isda mo. Wala na. Exactly. Kasi Wala baka na. Ang isda naabuso na. Binibida pa sa video yung malalang isda. Lalo masisira din yung mga barko nilang made in China. Samantala, hindi naman daw maghahain ng diplomatic protest sa Pilipinas sa pagsadsad ng isang barko ng China sa Hasa-Hasa Shoal. Ayon sa DFA, aksidente lamang daw kasi ang nangyari at wala naman daw nalabag ang dayuhang barko. Nakasaad daw sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pwedeng dumaan ang isang foreign vessel kahit sa exclusive economic zone ng ibang bansa basta't hindi ito titigil at magtatagal sa lugar. Ipinakita na ng AFP ang larawan ng sumadsad na Dongguan 560, isang Chinese frigate o warship na kinunan noong Sabado. 5 barko pa, kabilang ilang warship ang nakuna ng Western Command na tumulong umano sa sumadsad na frigate. Samantala, nakuna naman ng Western Command ang AFP nitong Mayo ang Subi Reef na tinayuan na ng modernong istruktura ng China. Malapit lamang po ang Subi Reef sa Kalayaan Group of Islands. Sa litrato, makikita ang 4 na palapag na gusali na may dome type na antena at tinatayong lighthouse.
May helipad din ito at may isang barko ng Chinese Navy na nakaangkla sa loob ng reef. Patuloy rin nilang binabantayan ng fishing fleet na dumating sa Spratlys. Samantala, una nang sinabi ng DFA na mahigit 70 sasakyan pandagat ng China ang bumalik na raw sa Panatag o Scarborough Shoal, taliwas sa naunang kasunduan ng China at Pilipinas na pag-pull out sa lugar. Samantala, sa pulong ni AFP Chief General Jesse Del Llosa at US Pacific Command Admiral Samuel Lactier, ipinahiwatig ng Amerika ang kanilang pakikiisa sa paghahangad ng bansa na magkaroon ng minimum defense posture sa South China o yung mas kaunting deployment ng militar sa naturang lugar. Hirap yan, pabola tayo ng pabola sa kano. Lagi na sinasabi, ay, nasa labas yan ng Mutual Pero walang Defense firm Treaty. commitment, pero? Wala. Nasa labas Pero daw wala ng kasi Mutual tayong Defense Treaty. tatakbuhan talaga. Nuclear Nakapagtayo sila. Tayo, di ba? Yung una, mga barko-barko. Tapos yung sumadsad na, hindi talaga warship. tayo dapat mag-file ng diplomatic protest kahit nasa... Nasa Basta aksidente. Basta Aksidente daw, aksidente. nakakaya Napadaan lang daw. Pero yung 70 na Nakakaya fishing naman ships dun sa nila, hindi ano. aksidente yung pagpunta. Nakakaya yung structure, yung ha? sumadsad na barko No, yung structure katangahan na, actually- ipopotesta mo pa. Yung structure nakakabahala kasi alam mo, taon ginawa din naman yun. Yes. Ang tagal na yun lang natin Hindi na naman pagtutuunan ng overnight. pansin. Alam mo may pinagpaplanuhan eh. Diba? Hindi naman sila action ng ganyan. Umorder sa mga hardware yun. Sa maliit. Dadalhin mo ron. Apat na palapag. May helipad pa. Helipad pa. Baka next time may condo na doon. Di ba? Pwede, baka pwede. Pwede, kaya lang, sharing nga, kasi nga, disputed, Exactly. Sharing nga Ay, lang pa magpatayo rin. din tayo, pero wala naman tayong pera. Wala na. Bahay nga, yung Bahay sabi mo. mo, ang cute nun na, very Yun. Pinoy. Pinoy na Pinoy. At sa ibang balita naman, kinumpirma ng Department of Health na may kaso na ng enterovirus sa bansa. Pero paglilinaw ni Health Assistant Secretary Eric Tayag, hindi raw ito katulad ng enterovirus 71 na tumama sa Cambodia. Sa ngayon, masusi ng minomonitor sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang dalawang batang napakita ng sintomas ng hand, foot, and mouth disease. Nangangamba naman ng DOH na baka raw ang enterovirus 71 ang maging kapalit ng polio virus. Taong 2000 patuloy ang nasugpo ang polio virus sa Pilipinas. Tulad ng polio virus, nakakaapekto rin sa utak at nervous system ang enterovirus 71. At sa ibang balita naman, pansamantalang inalis sa pwesto ang isang police Quezon City matapos niyang makagit-gitan ng convoy ni Pangulong Noynoy Aquino sa Commonwealth Avenue kahapon. Base sa paunang investigasyon habang pinapaiwas ng isang hagad ng Presidential Security Group ang mga katabing sasakyan ng Presidential Convoy, nangyari ang gitgitan at nakasagian ng sasakyan lulan ang pulis na si SPO1 Ricardo Pascua. Ay kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, tila arogante pa raw ang pulis at nagpumulit pa raw ito mag-U-turn at nagpakita pa ng tsapa. Paliwanag naman ni Pascua, papasok siya sa kanilang opisina sa QCPD Station 4 Novaliches at hindi raw niya napansin ang convoy ni Tinoy dahil wala itong wanghang. Wala talaga pong wanghang yan. Ayon naman sa District Investigation and Detective Management ng QCPD, protocol daw na dapat kapag dumaraan ang presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan lalo't pribilehiyo ito ng Pangulo. Posibleng patawan ng parusa si Pascua kung mapatunayang may sala sa insidente. Humingi naman ng tawad sa Pangulo ang pulis. Mamaya sa talakayan with Igan, bubusisiin ang pagkakasibak ng pulis na yan. Oy, nasibak na pala. Dahil sa paggit-git at pagharang sa presidential convoy. Maaari rin kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong opinion o tanong sa ating official Facebook page, facebook.com/unanghirit o kaya sa pamamagitan ng Twitter at Unang Hirit, gamitin lamang ang aming hashtag sa inyong tweets. Parang ba talaga? Gusto ko PO1, alamin SPO1. yung terminong sibak. Tanggal sa pwesto. Lilipat na. Na-violate yung rights naman ng police. Kasi hindi dumaan ng due process yan. Oo nga. Yung biglaan, no? Pero Ngayon, sabi, relief. ang nakikita ko sa interview na to, maangas ka kasi. Oo nga. Kahit dyan Buti nga hindi siya Oo, binaril. sa interview na yan. Pwede pwede yun eh. Safety ng threat yun. Ay, niya tumabi. Gusto pa niya mag-U-turn, di lalo siya nakaharang, di ba? At sinisita na ng PSG, police daw siya. Kaya ano ngayon kung